Luffy at Loki naglaban na? Bale lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1143. At ang title nga daw netong paparating na chapter God's Night. So sa title pa lang mafi-figure out na kaagad natin na heavily related sa mga Holy Knights itong chapter na to. Anyway, ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing may ilang giants daw ang sinubukang tulungan yung mga batang giants na nakita nating nag-i-sleepwalk in last chapter. Pero hindi nga daw mahawakan ng mga giants itong mga bata na to. At dito ni-reveal na nga kung bakit. Kagagawan pala ito ng devil fruit ni Saint Summers. Nakakain nga daw itong si Summers ng iba-iba no mi, or in English thorn fruit. Nagagawa nga daw ng devil fruit na to na targetin ng isang individual. At once na matarget na daw ng user neto ang isang individual, kung sino man daw ang hahawak sa target neto, maaatake ng mga tinik. Dagdag impormasyon pa nga na kung mas mahal daw ng humawak yung target, mas maraming tinik daw ang mababatos sa kanya. As expected nga, gaya ng nabanggit ko sa nakaraang spoiler video natin, duda nga ako na kagagawa ni Saint Summers itong pagpuproduce ng mga higanting halimaw gamit ang panaginip. Since related nga ito sa pagtulog na ni-reveal na kakayanan pala ni Saint Gillingham. Meaning confirm na powers nga ni Saint Gillingham itong pagsasamon sa mga nightmare. Sa part naman ng kakayanan ni Saint Summers na sinasabing nakakapag-produce ng mga thorns o tinik, this explains nga kung bakit naging ganito yung design sa kanya ni Oda. Kung mapapansin nyo, may mga clue na ngang ibinato si Oda dito. Gaya ng hawakan ng espada niya na merong mga tinik, meron din siyang rosa sa dibdib niya na alam naman nating related sa mga thorns. At isa pa sa revelation nga na to, dito na natin magigets yung pagpigil ng isang giant kay Saul na hawakan itong mga batang giants. Since siya nga mismo naatake ng mga tinik na to. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers bukod kay Saint Summers, ni-reveal na nga rin yung taglay na devil fruit ni Saint Gillingham. At ito nga daw yung dragon fruit model Kirin. Ang kakayanan daw ng devil fruit na to nagagawa netong maging tangible ang nightmare ng isang individual, which is ito nga yung nakita natin in last chapter. Sumunod ipinakita daw na kumakain itong mga Holy Knights sa kagubatan, kung saan nakalimutan daw nila na magdala ng asin. Kaya naman ang ginawa daw ni Saint Summers, nag-isip daw siya ng patungkol sa asin. At dito na nga daw ginamit ni Saint Gillingham yung powers niya. Pinatulog niya daw si Saint Summers at ginawang tangible yung asin na iniisip neto. So sa part nga na to, I'm sure na comedic approach yung makikita natin dito. Though obvious naman na ini-imply ni Oda na nagpapakita siya ng example sa kakayanan ni Saint Gillingham, hindi nga natin maiiwasan na isipin na paano kung gamitin niya itong kakayanan niya sa Straw Hat Pirates. Gaya na lang kay Luffy na ang tanging nasa isip lang pagkain. Makakakuha kaya ng maraming pagkain si Luffy once na inisip niya ito? Anyway, itong example nga ni Oda paglilinaw lang para sa ating lahat. Paglilinaw na hindi lang pala kinakatakutan ang kayang i-produce na itong si Saint Gillingham. Bagkos kahit na anong isipin ng taong papatulugin niya. At dito nga mas nakaka-excite itong kakayanan na to. Dahil paano kung si Sanji ang gamitan niya neto? At ang nasa panaginip ni Sanji mga babae. Makakapag-summon kaya siya ng mga babae para kay Sanji? De joke lang. Bali sa sumunod na impormasyon naman nabalik na daw yung scene sa grupo nila Luffy. Kung matatandaan nyo guys in last chapter nga nakatayo na si Loki, kung saan gamit nga itong Ragnir hinampas niya ng pagkalakas-lakas itong Tree of Adam na nag-cause ng malawakang sunog. Ngayon nga sinasabing sinuntok daw ni Luffy si Loki sa sikmura, kung saan nagresulta daw ito sa pagkahimatay ni Loki. Nung makita nga daw ito ni Zoro alam daw niya na nasa bingit na ng kamatayan itong si Loki. Kaya naman inutusan nga daw ni Luffy si Gerd na gamutin
daw itong mga sugat ni Loki, which is naghesitate nga daw itong si Gerd, pero eventually sumang-ayon rin naman daw ito. Bali kung babalikan nga natin yung chapter 1141, nakita nga nating na-notice na ni Zoro yung sitwasyon ni Loki. Alam nga niya na nasa bingit na talaga ito ng kamatayan dahil sa mga sugat neto. Meaning nung oras na sinipa siya ni Zoro hindi umaacting neto si Loki. Bagkos totoong ininda niya itong mahinang sipa ni Zoro. So this explains kung bakit nag-react si Zoro nung time na sinikmuraan ni Luffy itong si Loki. Sa part naman ng paghingi ng tulong ni Luffy kay Gerd na gamutin daw si Loki, I'm sure na magpe-pay off ito sa mga susunod na chapters. Dahil buong buhay nga ni Loki walang tumutulong na giant sa kanya. Since ang alam nga nila masama itong si Loki. Kaya naman itong kabaitan nga ni Luffy malamang nasusuklian ni Loki once natuluyan na siyang malaya. Bale ang huling impormasyon nga sa spoilers makakakita raw tayo ng flashback related kila Harudin at Loki. Sinasabi nga na lagi daw binubuli ni Loki si Harudin nung kabataan nila. So given na mas matanda si Harudin kesa kay Loki, mukhang alam na nga natin kung saan nanggagaling yung galit netong si Harudin para kay Loki. Speaking of galit, sinasabi nga na gusto daw ng revenge ni Harudin sa pagkamatay ng tatay nilang si King Herald. At sa pagtatapos nga daw ng chapter na to muli daw nagising si Loki, kung saan kinausap niya daw si Harudin at sinabing sa tingin daw ba ni Harudin kaya daw niya pinatay yung tatay nila dahil sa gusto niya lang. Kung sabihin nga daw niya ang totoo kay Harudin hindi rin daw ito maniniwala sa kanya. So sa part nga na to mukhang tama ang hinala natin. May malalim na rason sa kung bakit pinatay ni Loki si King Herald, at I'm sure na related ito sa world government at sa mga Holy Knights. Dahil ilang chapters pa nga lang ang nakakalipas, binrot up ni Saint Summers kay Shamrock itong si King Herald na kung binisita daw ba nila yung puntod neto kaya sila nasa Elbaf ngayon. Bali sa statement pa nga lang na to magdududa na tayo na bakit sila bibisita sa puntod ni King Herald. Meron ba silang transaksyon sa dating hari ng Elbaf? Kaibigan ba nila ito? Kung ganun nga bakit ganito na lang yung galit ni Loki sa mga Holy Knights na imbes na magsinungaling na sumali dito para makalaya na nagmatigas pa siya at mas pinili na lang na mag-agaw buhay ng nakakadena. Isa pa itong reaksyon ni Harul. Kung nasaksihan nga niya mismo na pinatay ni Loki si King Herald, bakit parang hindi siya interesado sa topic na to? Bakit base sa mukha niya parang meron siyang tinatago? Sa tingin ko nga may mas malalim pang history itong world government kay King Herald na nag-lead sa pagpatay sa kanya ni Loki. Kaya naman abangan nga natin to sa mga susunod pa na chapters. Anyway, ayan na nga yung mga impormasyon sa spoilers para sa paparating na chapter 1143. Kung natripan nyo nga itong topic na to, wag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!